Hi guys, good morning. So another day, another buhay. Hi. So dito lang tayo sa bahay guys and um sineparate ko lang tong vlog na to. It's because isang araw tsaka dalawang araw na ako hindi ako nag-vlog. So ngayon guys, this vlog is all about our application for our Canada. So way back 2023 guys, ito yung kwento para yung iba kasi hindi alam, 'di ba? So way back 2023 nag-visit visa yung asawa ko, yung husband ko or common law partner ko kasi andun yung sister niya sa Calgary. So ayun, pumunta siya doon ng July and then nagstay siya doon ng Calgary mga hanggang August kasi naghanap sila ng employer kasi you need an employer guys para para meron kang LMIA. So yun kasi yung program ng Canada nung pandemic, yung bang visitor visa ka tapos pwede kang mag-apply ng work. So need mo ng LMIA or LAMIA. So yun nga nakakita ng LAMIA company yung common law partner ko with the help of sister's friend. So yun company ng Fancy Pocket. So big shop siya na gumagawa ng mga bread. So by September yun siya nag-start. So from Calgary lumipat siya ng New Brunswick, Moncton, New Brunswick. So doon na siya. So yun, struggle pa yun kasi nga struggle for the first time kasi hindi naman kasi lahat ng trabaho easy. So lahat mahirap talaga pag magtatrabaho ka. So after this year yun nag-apply kami ng work permit extension yung common law partner ko kasi nag-expire yun siya September. So before ng expiration, pwede naman kayo mag-apply guys. For example, expire kayo 5 days from now. Kailangan before that mag-apply na kayo. Kasi kahit dumating yung due date nyo ng expiration ng work permit nyo, meron pa rin kayong status dito doon sa Canada. So yun yung ginawa ng agency kasi nagpa-help kami ng agency ni Ma'am Elvira. May mga bayarin kami but di ko na lang siya dito guys isaliwalat or isasabi sa inyo. It's because nasa sa inyo din yun kung gusto niyo mag-agency or immigration consultant kayo or gusto niyo bang kayo lang DIY. Pero para sa amin gusto ng partner ko na immigration consultant kami. It's because baka kasi para sa amin is baka kasi may mga papeles kaming hindi makumpleto. At least yung immigration consultant alam na niya lahat. So alam na niya yung mga proseso, requirements, ganon. So yun, kumuha kami ng ganon. So yun nga, nag-apply siya yung nauna guys. Nag-apply siya ng work permit extension plus PR pala kasi nga 2 years na siya So naman siya nasa tier 3 yung yung trabaho niya. So tsaka PNP Provincial Nominee Program. Tapos yun, nag-apply siya ng work permit extension tsaka PR. So September, and then after a week yung application namin yung sa akin common law partner open work permit tsaka kay Ethan na dependent. Actually pwede naman din kami maggagasto ng ganun. Hintayin na lang namin yung PR kasi kaya lang yung PR kasi matagal yun guys. It will take 1 year above, parang ganun. Kasi nga ngayon yung IRCC kasi marami kasi lang mga bago-bagong mga rules. So yung ginawa ng partner ko, kumuha na lang siya ng open work permit sa amin. So naggumastos talaga kami sa akin pala para makapunta ako ng Canada to help him para maka-work din ako doon. Tapos marami kaming bayarin guys. So you need talaga mag-work doon. So yun, natanggap niya yung work permit extension niya is nakalimutan ko guys, this
No, nung November. Nung November. Yeah. November or first week ng December. Basta una siya, una yung work permit niya. And then sabi niya nga sa akin na, "Be, ano, susunod na yun sa inyo, show for sure." Sabi ko, baka malayo pa siguruhan kasi nakikita ko sa mga processing time dun sa canada.ca, tinanyan ko nasa mga 7 months, 6 months yun. So guys, after a week, na receive namin yung ano namin, yung approval namin ni Ethan. So yun nga, so after a week, mga September, October, November, mga 2 months lang talaga. Kasi September ng mga end of September na kasi namin yung pinasa ng immigration consultant namin. So na-receive namin December first week. So yun, 2 months talaga. 2 months lang. Yeah, 2 months plus, yun. So yun guys, tapos pumunta na din ako ng Cebu. So isa-summarize na natin. Pumunta ako sa Cebu kasi nga nung Wednesday pala. Kasi Tuesday ako sumakay, Wednesday ako dumating ng Cebu. Yun, may request na kasi kami na letter from IRCC na ibigay namin yung passport namin ni Ethan. So binigay ko na dun. And they say that 2 to 3 weeks po, email po ipapadala sa amin sa bahay. Kasi kung kasi kukunin mo lang sa Cebu, matatagalin yun guys. Kasi nga, pagtatak ng visa, ipapapadala pa nila pabalik ng VFS Global. Yung pala, for your information guys, yung VFS Global ng Cebu is wala na po sa Keppel. So nasa na sila guys, Faustina Center. Malaking building yun guys. So nakalimutan ko rin yung address doon. Basta nasa Faustina Center na sila guys. Nasa within the city din, pero wala na sila sa Keppel. So thank you pala sa guard na nagsabi sa akin kasi napunta ko doon sabi niya wala dito ma'am. Okay. So back to our topic. Yun nga, ano ba yun guys? So, kalimutan ko naman to. So, yan nga. Tapos, nagpa-email, pina-email ko na lang. Gumastos kami ng all in all, mga 1.7. Kaming dalawa ni Ethan. Kasi nasa 700 plus yung LBC courier kasi. So, may insurance na yun. If in case mawala yung passport niyo, babayaran kayo ng LBC. Sabi nyo $500 daw. Pero para sa akin, wag lang yung iwala yung passport kasi may ticket na kami. So, hintayin na lang natin. Hopefully January. Or let's say, mga after a month. Kasi 10 yun So, after a month, mga January 10, before January 10, marireceive na namin yung passport natin with visa, kaminitan. So, isa-separate ko din yung vlog na yun pag open natin. So tapos doon guys, before ko pinasa yung passport namin, kumuha na kami ng ticket sa online. Actually, may nakita kaming, kung pupunta kayo ng Google Chrome guys, search nilang Google Flight. Yun, marami talagang mura doon guys, as in dami. Yung nakuha lang namin guys is, kaming dalawa ni Ethan is 93,000. Malaki siya, mahal siya, pero para sa akin, mura lang yun guys. Kasi yung iba guys, 150, 200,000, kayong dalawa. So yun, may nakuha na kami on February 5, 1:20 AM. Yung alis namin ng madaling araw. So from Cebu to Seoul, Korea, pagpunta ng Seoul, Korea, mga alas 7 ng umaga kami dadating doon. So maghihintay kami, may layover kami may stopover kami layover kami ng mga 13 hours kasi same day, gabi yung namin, paalis from Seoul, Korea to Toronto. So mataas yung biyahe doon, mga 13 hours to 14 hours papuntang Toronto. And after pagdating namin ng Toronto, dating kami doon ng mga gabi. So, mayroon kaming 1 hour and ilang minutes lang yung layover namin doon. So, sabi nila, hindi naman daw
basta kumpleto lang yung papers mo, so hindi naman ka matatagalan talaga sa immigration. Kasi yun talaga yung port of entry namin ni Ethan eh. So punta kami ng Toronto, doon sa immigration. Then Toronto, pag yung mga 7:20 ata yung ano namin guys, yung dating namin sa Toronto. And then alis kami ng 8:40 PM. So 1 hour kapin lang, 'di ba? 1 hour plus. So from 8:40 PM from Toronto to Moncton na. So pagdating namin ng Moncton, mga 11:43 ng gabi. Yun ang nasa flight ano namin eh. 11:40 PM na ng gabi kami dadating sa Moncton. So si Honey mag-absent siya ng, kasi Friday yun guys eh. So pa-absent siya ng Friday. So Saturday, Sunday wala siyang work. So si Winter dun guys. So I'm so excited na ano tayo ng snow, but then hindi lang. Sabi niya yan, first time lang yan, excited ka, pero pag ano na, hindi, ayaw mo na talaga ng gusto ng snow. But normal naman yun guys, diba? Excited ka kasi walang snow dito sa Pilipinas. So, tsaka plano din namin. So yun guys, then pagdating namin doon, kailangan ka pa daw ng, first thing first talagang gagawin nyo is kukuha tayo ng SIN. Yun talaga importante. Tsaka bank account. Yun. Then, doon na din mag-ano guys kung sana ko mag-apply ng trabaho. But I will update you guys about that one kasi kinakabahan ako, nawo-worry ako, pero sabi ko nga, Lord, ikaw na bahala sa lahat. Alam kong plano mo to lahat. So talagang tibayin niyo na lang talaga yung loob niyo guys. Yung loob niyo i-lift up na lang natin kay Lord kasi alam naman natin na siya talaga hindi tayo bibiguin ni Lord. So yun, siya na yung bahala. So tapos before pala pupunta kami ng Cebu, ng Canada, sa Cebu. Basta 5 yun, di ba? February 3 alis na kami ng gabi. So bababarko kami. And then, dating kami ng February 4 ng umaga. So, yung check-in talaga yan. Kami guys, kumuha ko ng isang condo. Malapit lang sa Sesame City guys, sa San Vida. 3,000 yung 5 packs. So, 2 PM yung check-in. And then, mag-out sila ng 11 AM sa February 5. So, sila na yung uwi pabalik ng Bohol. Ni Josh at si Mama. Ang sasama sa amin si Shannon, Jepoy, si Josh, si Mama, tsaka si sister ko. Ewan ko kung sama siya or but sabi niya sama siya sa amin. And yun nga, marami talaga tayong guys, iniisip kung ano pang gagawin kasi yung car rental natin, iiwan natin kay Josh. And then, hopefully, January guys, pilipat tayo ng bahay. Wala lang. Siguro, may dinamit talaga si Lord na tao para kami ay makapaglipat ng ibang bahay sa Royal Palms 2. And hindi ko pa siya nakita na bahay guys, but sabi ni Ma'am Delia malaki daw na bahay. Then gusto ni Ma'am Delia na kami na yung mag-assume, and hopefully mababayaran namin siya, mabayaran namin yung monthly. Yun lang talaga yung namin, goal namin sa ngayon, yung babayaran namin lahat yung credit card ko. Yun talaga guys, as in yung kinuha namin sa ticket ko, credit card yung gamit ko. As in, big help talaga yung credit card guys. Basta magbabayad lang kayo ng sa credit card niyo kung may mga due payments kayo. Kasi big help, kasi kung wala akong credit card guys, hindi ako makakuha ng murang ticket ngayon. As in, wala talaga, as in. But yeah, so yun lang, update ko lang kayo, yun lang yung natin, update ko kayo. So yun ang nangyari ngayon. Busy lang ako. Actually, nag-ano na ako guys, nag-impake na ako, but not all. Pinili ko na lang yung mga gamit ko na dadalhin kasi hindi daw lahat ng gamit natin magagamit doon kasi winter eh. So, kunti lang yung madadala natin. So, isang bagahe kami, check-in luggage each kami ni Ethan. Then, meron din kaming dalang carry-on luggage ito. Carry-on. Ayan. Ito yung binili ko guys para lagyan ng laptop ko. So, ayan. So, yun lang guys.
update ko kayo sa lahat ng mga ano natin, lakad. And ayan si Ethan kasi pupunta pa kaya magpa-practice yan sa school. So yun lang guys, don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell below, and see you in my next vlog. Good day, God bless.